Hi guys. Kaloka to. Ang lamig. Paano ko ba sisimulan ng kwento ko? Tila entrepreneur. Galing ako sa... Galing ako sa Wing Pamilya. Grabe no. Friends ng pamilya ko kahit ba. Tapos, since 1 year and 2 months. Tanda ko pa yun no. Pero yun lang naman ang kwento kasi lumaki ako sa lola na lang. Kami ng kapatid ko. Dalawa lang kami actually. Kasi nga, naghiwalay na sila ng bata pa. Nung bata pa kami. So, daming kwento. Paano ko si-shortcut to? Nagpapasalamat lang ako pala ngayon kasi 2026 na. Hindi ko akalain na tatagal yung aking small business na gano'n na din. Pataon na rin. Diba? Hindi ko akalain na tatagal. Hindi siya yung bonggang-bonggang business na talagang lagong-lago. Pero, ito ba sabi ko, tumagal siya. Simple lang, smooth lang, sa isang buwan, isang transaction, dalawang transaction, tatlo, okay na yun. Hindi naman siya, basta consistent kada buwan, may order, may malabas pumapasok na pera. Yun, hindi araw-araw, hindi gano'n ang business ko, na araw-araw may benta, araw-araw hindi. Buwanan siya kasi pautang ba, consignment. Pero bilang ako, FW na ngayon, pero nung tinayo ko kasi yun, nagtatrabaho pa ako sa Pinas. Doon ko nag-start yun. Wala, ang dami kong lugi din doon. I mean, hindi naman doon sa negosyo ko na yun. Sa iba pa. Kasi, ang dami kong in-investan na, wait, check ko lang. Baka hindi nagagana. Ayun. Ay, chinek ko lang. Ang dami kong in-investan na iba-iba ng negosyo. Nalugi ako nung nasa hindi pala, most 60k yung savings ko, ipon ko na nagtuwa lang doon sa isang apps doon na baka maano nyo din yan. Na doon ko in-invest lahat, 60,000 ko. Nung una, okay naman eh. Pero hindi nagsang taon, boom! Hindi ko na nakuha. Yung pisong dulit mo na. Kaya, lesson, mas magandang ikaw ang gumawa ng business mo. Mismo ikaw ang gagawa, hindi yung mag-i-invest ka sa iba na wala kang kasiguraduhan. Nauso kasi dati ang dropshipping, bagong putok ng dropshipping na yan, mga bigatin ang nag-influence dyan, nag-promote dyan sa dropshipping na yan, kaya nadali ako dyan. Easy, madali lang talaga. Kaya lang, mga ilang buwan, okay pa, mga ilang buwan, 2 months, 3 months, hanggang 5 months, okay pa. Pero nung nag 9 months na, doon na, nawala. Parang wala. Ay, ako si Duday, ito ko kalog, masayahin, minsan malungkot, minsan maldita. Basta mix ng buhay. Kasi yun ang naging na-experience ko. Masaya, malungkot, yan, mixed life, ganun. Nakita nyo kung masaya, minsan malungkot. Ganun. Mixed life kasi, ganun. Pero, nagpapasalamat po ako kasi thank you Lord kasi kung hindi ko sinimulan, yung maliit na iniisip ko noon, sabi ko, why not? Why not, diba? Try ko lang. Wala naman. Yung manager ko dati, tawang-tawa lang sa akin Sari-sari ako nang nipre-represent sa kanya si Duday, sari-sari niya Di ko alam kung nalulugi ba. Lugi talaga sa una. Malulugi ka kasi dahil magsisimulang susubukang negosyo, papasok na mo. Dami, pero sa lahat naman ng negosyo na tinaray ko, may isa naman talagang kumabog, tumagal. Hindi siya kumabog, tumagal, consistent, yung ganyan. Isang negosyo lang, hindi mo kailangan sabay-sabayan. Kasi pag sabay-sabay, nakakalito. Ay, ang dami kong gasto. So, ang dami ko nagasto, ang dami ko nalugi, di ba, kakastart ng, ito, try ko yan. Pero wala namang masama. Kaya lang, yun nga, madami kang lugi.
ayun, thankful ako kasi may tumagal na isa. May tumagal na isa, dalawa nga, o, di ba? Kahit nalugi ako, kaya ako napa-abroad pa ulit. Dahil na-scam din ako. Alam na, tanga-tanga eh. Open-minded eh. Open-minded ako. Kaya ayun, na-scam. Hindi ko na babanggitin yung mga yun kasi kaya ako naman ay pina-experience lang ni Lord kung bakit nangyari yun. At sa mga nakaraan ko, mga past life ko, yeah. Char, past life. Salamat kasi ginawa niyo kong strong. Strong na, pinastrong niyo pa. Sa mga taong nanakit sa akin, yun, ang dami. Oo, yung mga, hindi naman literal, pero meron ganun. Mga nakaraan ba, pero wala na yun. See you in hell na lang, short. See you in hell. Tayo na snake din, snake to snake. So, year 2026, sana po ay maging okay. I mean yung mag-grow pa po yung aking small business. Para po bago matapos ang kontrata ko dito sa Taiwan is mag-good na po ako. Dahil yun lang po talaga ang way para umasenso sa buhay. Hindi dahil sa pagtatrabaho. Sa 12 oras namin dito, sana po ay makasurvive na kami, I mean, makatakas na kami sa ganito, makaipon, yun, makaipon na sapat, bukod dun sa savings mo, personal mo, lahat. Pero sa business po, thank you po sa lahat sumusuporta po sa maliit kong negosyo. Thank you so much po. Kala ko di aabot ng ano to eh, taon ba? Kala ko, ay wala, nantay ko. At dito ko sisimulan. Alam mo na, thank you Lord. Kasi, nung mga nakaraan taon, wala pa, parang wala pa eh. Ay, sarap pa, baka ano lang to, mga ganyan. Pero hindi eh. Magpo 4 years na oh. Hindi ako malapit na. 2026 na eh. 2022. Starting 2022. Diba? Sabay sa relasyon namin. Di ba? Charot. Oo. Kaya thank you Lord. Thank you so much po sa lahat ng sumusuporta sa Duday Pasalubong po. Kahit po, 3 lang kayo. Ngayon, dati kasi ang dami kong dinadalhan, kaya lang medyo nalugi ako kasi yung iba, hindi nagbayad. Di ba? Alam niyo po yan kung sino kayo dyan na hindi kayo nagbayad sa akin. God will ano na lang po sa inyo. Kaya na si Lord nang bahala sa inyo. So, kasi lang naman po akong malit ng negosyante, tapos di niyo ko binayaran. Wala. Pag-pray ko na lang po kayo. Sana, ayun, maging fair, maging patas kayo. Patas kayo. Kasi nag-negosyo lang din naman po ako. Ayun. Thank you. Thank you po sa lahat. At lesson yun para sa akin. Thank you po sa lahat. May sumuporta po sa wala. Thank you po sa pamilya, sa kaibigan, sa lahat po. At thank you din po sa lahat. Thank you. Happy 2026. Keep going. Duday Pasalubong. Thank you. Bye-bye.